Alam niyo no, majority ng mga tao, hindi naman lahat no, pero maraming mga tao no, ang merong ganitong masasabi nating hindi magandang attitude sa kanilang mga sarili no, o palpak sabihin natin no. Baw na lang sila ng baw sa kung ano yung sinasabi sa kanila ng mga tagapagturo nila ng salita no. Basta doon sa mga yun ang galing no, okay na sa kanila no, kahit hindi wala na silang ginagawa, tinatanggap na lang nila yun basta doon nang galing sa kung sa church nila o doon sa mga tagapagturo nila no. Yung ba ay totoong salitang buhat sa Diyos o hindi na, so wala silang pakialam doon no, basta doon nang galing sa kayo na kagad, totoo yun basta sa kanila nang galing, ganun doon sa church nila. So masasabi natin no, inuulit ko yung ganong asal no ay ubod ng palpak no, sapagkat yun na nga sa ganung sistema nakakakuha sila ng mga impormasyon no na tungkol daw sa Diyos na hindi naman totoo no. Kaya nga bilang mga mananampalataya no, o tunay na mga Kristiyano no, gayahin natin mga kapatid yung attitude o yung magandang asal, ugali ng mga Kristiyano sa Berea na gusto nilang pakinggan yung salita ng Diyos, okay sila, welcome. At pagkatapos, no, mapakinggan yung salita ng Diyos. Kaya sino pa yung nagdala niyan sa kanila? Kung sino pa yung nagsalita, nagturo, no, hindi nila basta tinatanggap yon. Bago nila matanggap yon na totoong buhat sa Diyos, makikita natin sa Bible, sinasaliksik muna nila yung kautusan para makita kung yung nagtuturong yon, yung itinuturo, buhat nga sa Diyos na totoo at hindi dun sa man-made doctrine lang ng mga tao pagkatapos ituturong salita ng Diyos, utos ng Diyos. No? Pansinin niyo itong Acts chapter 17, verse 11. Ang sabi, no, dito sa Bible, mas bukas ang kaisipan ng mga taga-Berea kaysa sa mga taga-Tesalonica. Gustong-gusto nilang makinig sa mga itinuturo nila Pablo. Okay, no? Gustong-gusto nilang makinig. At araw-araw nilang sinasaliksik, pansinin niyo, no? Araw-araw nilang sinasaliksik ang kasulatan. Ano yon? Yung Bible, yung scriptures, no? Upang tignan kung totoo nga ang sinasabi nila Pablo. So, ang tawag ko rito, marangal na ugali, no? Marangal na ugali. Bukas yung kaisipan nila kaysa sa mga taga-Tesalonica, no? Now, ganun din ho ba tayo? No? Yung itinuturo sa atin, tinitignan natin sa Bible kung totoo pa o hindi na. So, hindi ba dapat tinitignan natin kung totoong sa Bible, nakasulat sa Bible, sinusuportahan ng Bible, ayun, tanggapin natin kagaya ng mga taga-Berea. No? Amen o ba? So dito po sa binasa ko, ang pagkakasay bukas ang kanilang kaisipan, no? Pero doon sa ibang version ng Bible sa Tagalog, ang nakalagay ganito naman mga kapatid Sabi, babasahin ko yung Acts no 17:11. Ngayon, sabi, lalong naging marangal ang mga ito kaysa sa mga taga-Tesalonica sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap, no? At sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Okay? Saan nila ibinabatay para maging totoo at hindi? Para tanggapin nila at hindi. Di ba sa Bible? Amen? Kaya mahalaga yung Bible. Yan ang standard ng church. Hindi pwedeng mauna yung Bible sa church. Hindi po pwedeng mauna yung church sa Bible. Kinakailangan laging una yung Bible sa church. Kasi yung church dapat doon sa Bible kasi yun ang salita ng Diyos no? Pag yung church mo kahit gaano kalaki yan, no? Mas mataas kaysa doon sa Bible, palpak, no? Hindi church ni Kristo yan kahit malaki pa yan. Kasi yung church ni Kristo sa Bible, andun yung standard niya. Niniwalaan niyang totoo yan kapag nakasulat sa Bible, kapag hindi nakasulat, hindi totoo. Man-made doctrine lang yan pagkatapos itinuturong salita ng Diyos. At ang nakikinabang doon, hindi yung church, hindi yung mga tao, yung mga tagapagturo na yon, yun ang namumunini dyan at nakikinabang. Amen o ba?